Somali militant group na Al-Shabaab inako ang kambal na pambobomba sa Uganda. 74 na taong kumpirmadong nasawi habang halos 60 naman ang nasugatan. Kasama sa mga namatay sa pambobomba ang ilang foreigner. Batay po sa investigasyon, dalawang magkasunod na pagsabog ang yumanig sa loob ng isang rugby club habang abalang nanonood ang mga tao ng laban ng Spain at Netherlands para sa World Cup Finals. Personal namang bumisita ang presidente ng Uganda sa mga biktima ng pambobomba. Ang Al-Shabaab ay may kaugnayan umano sa grupong Al-Qaeda. Koponan ng Espanya, mainit na sinalubong ng kanilang mga kababayan sa kanilang pagbabalik bansa. Nagkampiyon po ang Spain sa World Cup matapos talunin ang Netherlands. Unang bumaba ang team captain na si Iker Casillas hawak ang World Cup trophy. Ang iba pa ng mga miyembro ng team ay suot pa ang kanilang jersey. At matapos magpahinga, agad silang bumisita kay King Juan Carlos. Bukod kay King Juan Carlos, naroon din po sa Royal Palace ang iba pang miyembro ng Royal Family para tanggapin ang champion team. Binigyan nila ng football team shirt ang hari. Sunod namang pinuntahan ng mga miyembro ng koponan si Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero. Sa isang press conference, masayang i-display ni Zapatero ang World Cup trophy sa podium. At tulad ni King Juan Carlos, binigyan din po nila ng football shirt ang punong ministro. Sikat na octopus na si Paul, magre-retiro na raw sa kanyang panghuhula. Huli na raw niyang hula ang pagkampiyon ng Spain kontra sa Netherlands sa World Cup. Babalik na lamang daw si Paul sa dati niyang gawain, ang magpasaya ng mga bata habang siya'y pinapanood sa kanyang aquarium. Sa kanyang last curtain call, binigyan si Paul ng isang trophy na kamukha ng sa World Cup. Samantala, matinding pagbaha at landslide sa central at southern China, 50 ang patay habang 15 ang nawawala. Batay po sa report, 17 milyong residente ang apektado ng kalamidad mula sa 9 na probinsya. Aabot sa mahigit $1 bilyong ang halaga ng mga napinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon po sa Meteorological Administration ng China, posible pang makaranas ng malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw. Kaya naman pinapayuhan ng mga tao, lalo na po yung mga naninirahan sa mga mabababang lugar, na gawin ang kaukulang pag-iingat. Daan-daang magsasaka nagrally sa harap ng gusali ng European Union sa Brussels, Belgium. Kasabay ng pag-iingay gamit ang mga torotot, ibinalandra rin nila ang mga naglalakihang traktora. Inirereklamo ng mga magsasaka ang umano'y matinding pagkalugi sa kanilang ibinibentang gatas. Heatwave nararanasan na rin sa Tbilisi, Georgia. Pumalo po ang temperatura roon sa 44 degrees Celsius. Ito na raw ang pinakamatinding init na naranasan ng mga residente roon. Ang Poland at Russia patuloy pa rin nakararanas ng heat wave. Pumapalo pa rin sa 35 degrees Celsius ang temperatura doon, hindi pangkaraniwan sa lugar na laging malamig ang panahon. Amazing Balita! Kung dati nang in ang nightclub sa Las Vegas, ngayon meron na rin silang bersyon sa umaga. Yan po tinatawag na day clubs. Kahit tirik pa ang araw, nagsasaya na ang party-goers sa swimming pool ng mga hotel. Pwede rin sila uminom ng alak o di kaya magsayaw. Ang swimming pool dumodoble na rin bilang dancing stage. Patok ang day clubs, lalo na sa mga sawana sa madidilim. Oh, yun. Oh, masisikip na, na nightclubs. Animated movie na Despicable Me leading sa US weekend box office. With humor that appeals to both young and old, humatak ang pelikula ng $60.1 million sa opening week pa lang nito. Si sentro ang kwento nito sa bida kontra bidang si Gru na gustong nakawin ang buwan. But along the way, madidiscover niya ang kanyang paternal instincts with 3 cute orphan girls. Ayon sa Universal Pictures, sa laki ng kinita nito sa US and Canadian theaters, na-exceed ng pelikula ang kanilang expectations. Samantala, US request para ipa-extradite ang award-winning film director na si Roman Polanski ibinasura ng Swiss government. Kaugnay pa rin yan ng 1977 sex case ng direktor kung saan nakipagtalik umano siya sa isang 13 anyos na babae. Ayon sa Swiss Justice Ministry, nabigo ang US authorities na magbigay ng confidential testimony kaugnay sa sentencing procedure ni Polanski noong 1977 hanggang 1978.
Sa ngayon, mukhang sa dead end na uwi ang 3 dekadang paghahabol ng Amerika kay Polanski unless lilipad siya ng ibang bansa at maaaresto siya doon para ipadala sa Los Angeles. The search for the next and modern-day Cinderella gumugulong na po sa California. Pero, imbis na sa pagsusukat ng glass slippers, sa isang American Idol-style na audition dadaan ang mga hopefuls for the role. Ang celebrity judges lang naman para sa title role ng theater remake na ito, sina Adam Shankman, Cara Giugardi, Mary Murphy at Bonnie Lithgow. Ang mapipili ay siyang gaganap bilang Cinderella na magpe-perform sa El Portal Theater sa North Hollywood from November 27 to December 19. Up next, ang unang chika, ang kwento ng pambato ng Pilipinas sa Global Teen Queen sa Brazil at ang mga pinagdaanan ni Adrian Brody sa filming ng Predator. Samantala, balik muna tayo kay Igan. Salamat, Luan. Narito naman ang lagay ng trapiko. Ihatid sa atin ni Lava Nuver. Love. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Medyo umuulan pero nakataas ang ating haring araw. Ito na po ang daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng Ortigas Avenue na sa mga oras na ito, mga kapuso. Maayos pa naman ho yung magkabilang lane. Kayo man ho ay patungo or papasok palabas ng Domingo going to San Juan ay magiging maayos pa rin po ang inyong pagbiyahe. Or patungo kayo ng EDSA, tuloy-tuloy pa rin naman ho ang inyong pagbiyahe. Ang Santolan naman po sa mga oras na ito, ganun din, napaganda rin po ng daloy ng trapiko ng magkabilang lane. Kahabaan naman po ng Katipunan Avenue via 3G. Ito naman po ang daloy ng trapiko dyan, mga kapuso. Nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ang kaliwang bahaging lane, yan ho ay patungo ng CP Garcia or pwede rin lumusot kayo. Patungo po yan ng Commonwealth Avenue na nahihirapan na po ang ating mga motoristas sa kaliwang bahaging lane. Pero ang kanang bahagi naman, napaka-opposite po na nangyayari dahil napakaganda naman po ng kanilang pagbaybay dyan po sa kahabaan po ng Katipunan Avenue going to Libis area o pwede rin ho palusot patungo ng Aurora Boulevard. Kahabaan po ng EDSA Kamuning Flyover. Nakikita natin ngayon na magkabilang lane. Nasa kaliwa ang patungo po ng monumento at patungo ng norte. Napakaganda pa rin ho ng daloy ng trapiko. Ang kanang bahaging lane, may napapansin tayong pagbigat na. Doon pa lang po sa flyover. Ibig sabihin niya, yung uluhang bahagi nito ay nagkakaroon na rin po ng pagbigat sa may parting EDSA Cubao, mga kapuso. Yung kanang bahagi, patungo po yan ng Makati and South area. Nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Sa Espanya Boulevard naman, mga kapuso, may kita rin ho natin ngayon ang napakabigat ng daloy ng trapiko sa kaliwang bahaging lane. Meron lang po kasing sunog dyan sa may area ng Lerma, mga kapuso, kaya po yung ilalim po ng Quezon Boulevard patungo po ng Quiapo Church ay nagkakaroon po ng yung iba hindi makadiretso dahil may ilang mga fire truck na nandyan po naka-stop para po maapula po yung apoy at sunog po na nangyayari ngayon dyan sa may area po ng Lerma sa Maynila. Ayan po muna ang ating update sa ating mga kalsada sa Metro Manila. May coding tayo, mga kapuso, mga plakang nagtatapos sa numbers 3 and 4. Okay, nakikita ho natin ngayon ang EDSA Guadalupe. Makikita ho natin ngayon ang kaliwang bahaging lane. Naku, nagkakaroon na rin po ng pagbigat ng daloy ng trapiko yung mga patungo ng Makati area sa kaliwang bahaging lane. Ang kanan namang bahagi patungo po ng Cubao ay medyo mas maganda po ang kanilang biyahe dyan sa may kanang bahaging lane ng EDSA Guadalupe. Ayan po muna ang aking update sa ating mga kalsada sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng Kalsada. Lava Nuver, balik sa'yo, Igan. At ang hirit namin mamaya, isang pamilya sa Davao City na ospital dahil sa pagkain ng wild mushroom. At exclusive, 1 tonelada na double dead na karne ng baboy na sabat sa Balintawak. Okay, narito na sila Susie at Lar.